Samantala, Nikki, paulit-ulit na sinabi ni Acting Senate President Gatchalian na kanselado dapat ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon. Alam ninyo, ito, ano natin ito si Chis Escudero kasi, sinasabi niya na hindi naman ako lumipat, pumasok lang ako, kasi, kasi nga pinatawag ito sa Malacanang. Pinressure talaga siya sa Malacanang dahil ipakukulong talaga siya. Pagdating anytime next week, ikukulong na siya kapag hindi siya lumipat sa minority at maging majority sila. So ngayon, pumasok lang daw siya, hindi daw siya lumipat, wala daw siyang affiliations, hindi daw siya majority. Basta pumasok lang siya dahil feeling niya yun yung tama. Pero yung pagpasok mo kasi gumulo lalo eh. Kung magulo na kasi yung Senado, mas pinagulo mo pa, Chis Escudero, kasi dalawa na kayo ngayon dalawa na nahati bigla yung Senado eh. Naging dalawa. Dahil sa'yo, yung bobo na yung 11. Dumagdag ka pa, so lalo sila naging bobo. So ngayon, binali nila yung batas, binali nila yung rules para maagaw nila yung kapangyarihan at ang talagang gusto lang nilang targetin yung Blue Ribbon Committee. Kaya nga naglagay sila ng bobo sa Blue Ribbon Committee. Alam mo, sa totoo lang, si Ping Lacson kasi matalino man yan. Matalinong tanga yan eh. Iba kasi yung bobo sa tanga. Oo. Kasi yung bobo, maintindihan mo kasi bobo siya. Pero yung tanga, yun yung nagpapanggap siya na bobo siya. Ngayon ito si Ping Lacson, hirap na hirap talaga siya kasi mulat na ang mata ng mga kababayan natin eh. So, hirap na talaga siya sa Blue Ribbon Committee. Kaya ngayon umalis nung nakaraan eh. At ibinalik lang siya. Kaya ngayon umalis nung nakaraan kasi ang hirap talagang magsinungaling sa taong bayan, lalong-lalo na sa panahon ngayon, sa age ng digitalization, sa age ng social media, sobrang hirap na talaga na magsinungaling kasi pag nagsinungaling ka, maya-maya lang, ang dami na kagad mga nagpapaliwanag sa iyo na mali yung pagkakaintindi mo. Ang dami nang sisend ng video na ito according to this video. Parang si Erwin Tulfo. Yabang-yabang ni Erwin Tulfo. Sabi ni Erwin Tulfo, si Rapi Tulfo na lang. Sabi ni Rapi Tulfo, makapal ang mukha, kung matapang ka. Kahit pumunta ka rito. Tapos biglang, ang linis-linis niya, biglang lumabas yung video. Nagpa-party-party siya. Nakapalibot sa kanya, sandamukal na babae. May asawa siya. Sa bagay, ganun itsura ng asawa mo. Mambababae ka talaga eh. Oy kayo wag niyong gayahin si Erwin Tulfo nag-asawa ng pangit na mayaman tapos putang inang yan. Kung kani-kanino kumakabit wag kayong ganun, masama iyon kahit pangit niyang asawa niyo, pinapalamon na kayo, putang ina niyo, magstay na kayo sa asawa niyo, wag na kayo magharap ng ibang butas. Kung ayaw niyo, kung gusto niyo lang naman ng pera nung asawa ng babae, wag niyo nang pakasalan. Kunin nyo na lang lahat ng pera niya tapos saka kayo man-chicks. Hindi yung pinakasalan mo, inanakan mo. Katulad nung una niyang asawa, meron siyang unang asawa tas iniwanan niya. Pucha yan, asawa niya pa yun, nagpakasal pa siya dito. Nagpakasal siya, mukhang manok yung pinakasalan niya. Mukhang manok, tangina yung may palong. Tas ganun ang itsura, mukhang laging bagong gising. Kahit naman sino siguro, talagang araw-araw yan ang makikita mo. Araw-araw antukin ka pag ganun yung makikita mo eh. Kaya siguro ganyan, kung saan-saan yan ng chichiks. Di umano Tas linis-linisan. Akala mo walang kasalanan. Akala mo isang hakbang lang ang nilagpas sa kanya ni Santo Domingo eh. Konti na lang sa langit na yung niya eh, yung susunod na tahanan niya, ganun siya kabait eh. Pucha yan, daming chismis diyan, nagbibigay ng tips sa babae. Ganito, tapos akala ko nga yung kahapon diyan sa Blue Ribbon Committee, yung sinasabi na isang senador na nagpapa-line up ng mga babae, tapos pag hindi gusto, tinitipan na lang yung hindi gusto, iniiwan yung mga gusto. Mga gusto iniiwan yung mga gusto. Pucha nga dapat isang hiwa lang, gusto nyo marami pang hiwa Nagulat ako, si Erwin Tulfo pala yun. Tapos magdidemanda daw si Erwin Tulfo patungkol doon sa kasa maleta. Pero hindi niya dininay. Hindi siya magdidemanda doon sa human trafficking. Bakit human trafficking yun, mga bossing? Bakit human trafficking? Kasi ganito yan. Ang human trafficking, yung ginagamit mo yung tao para pagkakitaan. O halimbawa, yan, in the case doon sa pinag-uusapan dyan sa Senado, mayroon siyang babae, mayroon siyang mga babae, tapos, bugaw siya, kumbaga, mayroon kang bugaw. So yung bugaw, yun yung human trafficker, yung bugaw. Yung tinatraffic na human, yung ibinubugaw ng bugaw. Ngayon, bakit human trafficker
Si Erwin Tulfo kasi sangkot siya eh. Sangkot siya doon sa human trafficking. Yung bugaw niya, nagbibigay ng babae sa kanya, tinatangkilik niya. Parang ano yan eh. Parang ikaw, marami kang pera, tapos mayroon kang mga grupo ng magnanakaw na lahat ng ninanakaw nila, dinadala nila sa iyo para bilhin mo. Ganon din yun. Sangkot ka doon sa krimen. Dahil ikaw yung parokyano. Oh, so dapat ito si Erwin Tulfo diyan sa sa sinasabi ng mga Marines na yan, sa ginagawa niya, at least 2 beses daw na nagdadala sila ng babae sa kanya. Oh, so dapat yan talaga kasuhan ng human trafficking. Tapos walang ano pa yan, no bail pa yan. Kaya nga no bail yan eh. Dahil dahil yung kaso na yan 15 years pataas kapag ka ikaw ay nakulong as human trafficker. O di ba? Ang linis-linis, ang yabang-yabang, itatalbog daw yung muka sa ni Cayetano, yung palakol. Pero siya, putsang inan yan. Manyakis ka pala, tumanggap ka na ng maleta, manyakis ka pa. Di umano ha, nagre-react lang ako sa sinasabi ng mga Marines ha. Committee kaugnay sa flood control scandal ngayong araw na ito dahil na rin sa kautusan ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Erwin Tulfo. Hindi raw dapat papasukin ang mga resource persons dahil wala nga raw dapat Senate hearing ngayong araw. Pero alam mo, Nikki, iba ang nangyari. Pinilit nila Senator Cayetano at Senator Robin Padilla na maipasok ang mga Marines na Kasi nga, mahina si Win Gatchalian. Wala naman siya talagang kapangyarihan. Pinaramdam lang sa kanya. Para siya si Torre. Pinaramdam lang yung pagiging PNP chief tapos tinanggal din. Oh, si Win Gatchalian, ganyan, di pinaramdam lang sa kanya, nagbigay siya ng utos. Putsang yung kauna-unahang utos na binigay niya, hindi pa natupad. Paano magiging magaling na Senate President yan? Hindi nga sa sinusunod ng staff ng Senado. Kasi mabuti pa yung staff ng Senado, naiintindihan nila na ang totoong Senate President, si Alan Peter Cayetano. Si Alan Peter Cayetano yung totoong Senate President, naiintindihan yun ng mga senador, mantakin mo siya, hindi niya naiintindihan yun. bilang sa mga imbitadong guests sa hearing. Ayan putay na si John B. Crimolia Kung nakikita ninyo sa video ngayon na Ricky, nakunan hindi raw siya humarang. Dito humarang si John Vic. Anong ginawa mo dyan, John Vic? Estatwa ka, nakatayo kang ganun, wala kang paa para tumabi. Nakita mo pagkarami-rami niyan. Kung tumabi ka, hindi ka sana sinagasaan ng ganyan. Pahiyang-pahiya si Gago eh. Unang-una sa lahat, bobo ka. 50 is stronger than 1. Inang yan, iisang tao ka lang harangin mo yung ganyang karami, tapos ini-expect mo mahinto mo sila. Ano ka, Diyos? Inang to mga bobo na ito. Ito ang nangangalaga ng kapakanan ng bayang Pilipinas in terms of peace and order. Tapos walang utak. Kaya ganito nangyayari sa Pilipinas. Putang ina niyan eh. Puro tanga yung nasa pamahalaan eh. Ang pagsundo ni Senator Pia Cayetano at Senator Robin Padilla sa entrance ng Senado para mapapasok ang mga sundalo. Ang ginawa ni Senator Pia, nakipagkapit bisig sa mga sundalo papasok ng Senado. Hinarang sila sa first floor ni DILG Secretary John B. Crimolia at nagkatulakan pa si Crimolia at Senator Padilla. Pero nakapuslit sila Senator Pia at naipasok ang mga sundalong guests. Nagtakbuhan, paakyat ng plenaryo ang mga guests at sila Senator Pia. May kaso yan. May kaso si John B. Crimolia. First off, hindi niya jurisdiction yan. Even if pinatawag siya, hindi Senate President na nagpatawag sa kanya. Merong security officers ang Senado. So hindi siya dapat nandiyan dyan. And isa pa, ganito kabobo si Win Gatchalian. O kita mo, ang tanga-tangan yung parehas ni Remulla. Senador, pipigilan mo pumasok sa Senado kung di ka ba namang gago? Parang bahay ko to, putang ina ka. Ikaw yung security guard, tapos papasok ko sa bahay ko, ayaw mo, ako nagpapasweldo sa'yo, tarantado ka, kung may ari niyan, akin yung titulo. Tang ina ka, nandiyan dyan lahat ng damit ko, pati mga brief ko, nandiyan dyan, tsaka mga lipstick ko, tapos di mo ako papapasukin, abnormal ka. Inang yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo, wala ito, si Win Gatchalian, mahinang nilalang ito. Lalong-lalo na mahinang nilalang ito John B. Crimolia. Akala niya talaga nire-respeto siya. Walang respeto sa iyo, tao, sir. Kahit tumayo ka dyan, nang hindi ka gumagalaw na para kang si Machete. Wala. Oo, tsaka po siya, nabakla ka kay Robin Padilla. Panis ka. Alam mo si Robin Padilla, isang kamay lang hawak sa'yo. Tapos, ang daming humahawak sa kanya yung mga security niya na mga... Kaya nga babae nilagay na security ni Robin eh. Mga Muslim na babae, hindi mo pwedeng hawakan yan. O, hinihila-hila nila si Robin. Kung hindi pa hinila si Robin, baka binalibag ka ni Robin eh. Yung sinasabi ni Ping Lacson na magpasalamat nga tayo dahil sa inasal ni Cayetano, hindi siya binigwasan ni John B. Crimolia. Paano bibigwas si John B. Crimolia? Dito nga lang kay Robin Padilla, hindi na siya umubra. Magpasalamat siya, hindi siya sinuntok ni Robin Padilla dahil kung sinuntok siya ni Robin Padilla, baka magsumbong siya sa kuya niya. Senator Padilla at sinimulan din ang pagliging Blue Ribbon pasado alas 10 ng umaga. Balik sa'yo, Nikki. Pero ito nga hearing na nagaganap ngayon, ano ring bigat ang meron nito?
Well, as far as sila Senator Pia Cayetano is concerned and the rest of yung kanilang kampo, legal at legit itong hearing na ito dahil naninindigan sila na hindi nagkapalitan ng liderato kahapon dahil 12 at hindi nila kinikilalang mayorya yan dahil ang kanilang iginigiit 13 ang mayorya. So para sa kanila, sila pa rin ang nasa poder ng Blue Ribbon Committee at tuloy ang hearing at para sa kanila, gaya nga ng iyong tanong, Oh, di ba? Oh, Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, wala